Anong akala ni Afam? Board exam na may pa-multiple choices? Dear Madam Native Filipina, good day sa iyo at sa lahat ng mga followers mo. I'm your silent follower. Araw-araw akong nakasubaybay ng mga binabasa mong storya tungkol sa mga karanasan ng mga followers mo sa Afam. Hindi ko lang in-expect na isang araw may entry din pala ako. Well, kailangan ko talaga itong i-share sa mga kapwa kong followers mo, madam, para magkaroon din sila ng idea kung anong gagawin nila. Pakiusap, pakitago na lamang ng pagkatao ko. By the way, madam, single pala ako. 49 years old pero may 2 anak na parehong teenagers na. Last April of this year 2024, may nakilala akong isang British national. 62 years old sa Pinalove na dating site. Single siya. Ang pangalan po niya ay Brendan. Mabait, marespeto at disente. Never po siyang nagbinastos or nanghingi ng mga sexing larawan. Sa simula pa lang ng pagchat namin, sinabi na niya sa akin na may plano na siyang pumunta ng Pilipinas this year or early next year of 2025. Siguro na plano na talaga niya before pa kami nagka-chat sa dating app. May plano na talaga siyang magbakasyon sa Pilipinas. Una pa lang, sinabi na niya sa akin na hindi siya komportableng mag-chat sa ibang social media sites like FB, WhatsApp, Skype at etc. Kasi nga, dapat kilalanin pa daw muna namin ng isa't isa. At syempre naman, natuwa ako doon. Kasi nga, marami akong karanasan sa iba't ibang Afam sa lahat ng mga dating sites na nasalihan ko. Maraming bastos. Okay naman, madam, ang pagchat-chat namin. Kaya lang, ang tagal niyang mag-reply. Siguro, once a week lang. Pero kadalasan, long reply naman. Noong na-board na ako kakahintay sa mga replies niya, last second week of July, nag-deactivate na ako ng Pinalove account ko. That was for more than a month. And then, nakadecide akong mag-stop na ng pakikipag-chat sa kanya. Pero noong first week of September, nung nag-login ako ulit sa account ko sa Pinalove, ay ilang minutes pa lang ay nag-message na siya kaagad. At sinabi niya na hinihintay daw niya ang pagbabalik ko sa dating app. Medyo natuwa naman ako doon. Pero as usual, ganun pa rin siya. Sobrang tagal mag-reply. At noong nairita na naman ako sa kakulitan ng ibang mga Afam doon sa Pinalove, na mga bata pa at naghahanap lang ng fun, ay nag-decide ulit ako na i-switch na talaga ang aking account doon. Kaya nag-message ako sa kanya na kung okay lang ba sa kanya na sa WhatsApp na lang kami magpatuloy kasi ayoko na sa Pinalove at magde-deactivate na ako ng account ko doon. Ayun na nga, fast forward na tuloy na nga sa WhatsApp ang aming pag-uusap. Pero ganun pa rin ang dalang ng reply niya sa akin. There was one time sa inis ko sa paghihintay ng reply niya ay binura ko na lahat ng conversations namin sa WhatsApp at hindi na ako nag-expect pa na makikipag-connect muli sa kanya. Pero nag-effort na naman siya. Nag-send siya ng isang voice message hanggang nag-send na din siya ng video messages. And for the first time, nakita ko ang mukha niya. Okay naman. Medyo mature na nga lang siyang tingnan pero okay lang yon. Kasi yun din naman ang bagay sa edad ko. Ang concern ko ngayon, madam, ay pupunta na siya ng Pilipinas this January. Kaya lang, since may kutob akong marami kaming nakachat niya, ay tinanong ko na sa kanya. Tinanong ko na kung may imimit pa ba siyang ibang friends niya. Kasi ang turingan namin ay friends lang talaga. Kasi una pa lang, sinabi na niya na friends muna hanggang hindi pa nag-meet ng face-to-face. At ang sabi niya, madam, 3 weeks daw ang bakasyon niya. Ang first and 2 ay yung time na imimit niya casually kaming mga friends niya. At yung remaining 3rd week ay isi-spend niya daw sa only one person na mapipili niya. Eh di wow. Okay lang naman kasi nga no string attached pa naman. Pero parang unfair lang sa amin na mga Pinay na nakaka-chat niya. Ano akala niya? Board exam na may pa-multiple choices? Kaya nga na-turned off talaga ako sa kanya, madam. Nagdadalawang isip na ako ngayon kung imimit ko pa ba siya. Naalala ko tuloy ang mga payo mo sa mga letter senders na hindi porket mabait na tao ay ibig sabihin seryoso na. Kasi yung iba may pakay pang iba. Nakakatakot. Sana lang yung ibang kachat niya i-doble ingat kung sakaling makikipagkita sa kanya. Sa palagay mo, Madam Native Filipina, okay lang ba na hindi ako magpakita sa kanya? Kasi ayokong masaktan. Baka ma-fool ako sa kanya at hindi ako ang mapili niya. Saklap. Kidding aside, yung talagang iniisip ko, madam, mabuti nang hindi kami magkita ng personal, kesa masaktan lang ang damdamin ko. Sana mabasa mo itong karanasan ko and I will truly appreciate kung may maipapayo kayo sa akin. More power and more followers to come. God bless us all. Hello, Madam Letter Sender. Salamat sa iyong binahaging kwento. Ganito na lang, madam, ha. Tanungin mo muna ang sarili mo kung marupok ka bang klase ng pagkababae. Kasi kung oo ang sagot mo, then please, huwag ka nang makipagkita. Kasi baka malugi ka lang at masaktan sa huli. Bakit ko nasabi?
Eh kasi naman, dahil kung marupok ka, baka matsuktsa ka lang nang wala sa oras. Ano yung AFAM na yon, sinuswerte? Multiple choices na nga, nakabuffet pa ng iba't ibang putahe. At ang ending, madam, kung hindi ikaw ang mapili, iiiyak ka lang sa kung saang sulok ng bahay mo, di ba? Ngayon, kung ikaw naman ang klase ng babaeng matigas ang puso, magaling makipagsabayan at makiride on sa sitwasyon, then go, makipagkita ka. Pero wala pa din tsuktsakan ha. Dapat kung makikipagkita, makikipagkita lang talaga. Walang babaan ng paniki. Dapat pasyal-pasyal lang kung saan at mag-enjoy sa presence ng isa't isa. Bawal sumama sa pribado kasi makakagat ka talaga ng alaga ni Afam. Okay lang makipag-meet and greet sa mga Afam ha, mga madam? For experience or experiment purposes lang naman. Lalo na kung ikaw ay first time. Para ma-experience mo lang kung anong feeling. Para naman sa next time na makikipag-meet ka ulit ng Afam, hindi ka na masyadong kakabahan. Because I know the feeling. Medyo nakakatakot talaga at kabado ako noon. Lalo na, may ine-expect na bakbakan. Kung meet and greet lang naman, pwede nang pagpraktisan. Letter sender, since honest naman si Afam na marami kayo, di dapat maging prangka ka din sa kanya na meet and greet lang kayo, walang mukbangan. Masaya din naman makipag-meet and greet sa Afam, lalo na kung makakagala ka ng libre at makakakain sa mamahaling restaurant. Plus, feel na feel mo yung experience na may kasamang Afam. Oh. Yun bang ramdam mong naiinggit sa iyo ang mga taong makakakita sa inyo na nangangarap palang magka-Afam? Charot lang, madam. Kung makikipagkita ka, well, show your true self na lang without any expectation na magugustuhan ka ni Afam. Basta, bawal ma-fall dyan para sa huli, hindi kaluhaan. Bahala ka na dyan, madam. Kaya mo na yan. Good luck na lang.